Magandang umaga mga ka-PHA. Sa video natin na to, ipapakita natin yung pinagkaiba ng GBE Golden Black Eye sa Mandarin na pudding line din ng Winter White. Kasi maraming nalilito dito, hindi nila alam yung pinagkaiba ng dalawang ito. So ito na, papakita natin. Ayan. Ito, sa video natin na to, ipapaliwanag natin yung pinagkaiba ng ating Winter White pudding line na GBE sa Mandarin. So ito, meron tayo ditong Mandarin. Makikita nyo, ang Mandarin natin, ang pinagkaiba nila is ganito. Ang mga balahibo nila, para silang aguti sa mga Syrian. Makikita nyo, yung balahibo nila, pag ginanon nyo, yung pinakailalim nila is color black. Pinaka ng balahibo nila. Ayan, makikita nyo. Diba? Pag ginanon nyo, black. Ngayon, yan ang Mandarin. Ang Golden Black Eye naman, ayan, makikita nyo, medyo nag-gold yung kanyang balahibo. Okay? Pero pag ginanon nyo, white. Ayan, yung niya, yung pinaka-ilalim ng balahibo niya. Yan po ang pinagkaiba ng Mandarin at ng Golden Black Eye. Okay? Kasi maraming nalilito dyan. Ayan, Ngayon, ito ang pinagkamukha nila. Okay? Sa mga hindi pa nakakaalam. Alam nyo ba na ang Mandarin at ang Golden Black Eye, minsan may lumalabas na kapag baby pa, kapag bata pa ang Mandarin, kapag nag-change coating ito, nagiging Golden Black Eye siya. At ang Golden Black Eye naman, kapag baby pa siya, kapag umidad na siya ng 3 to 4 months, nagiging Mandarin siya. Okay? Ganun po yun. Ngayon, ito, papakita natin. Paano ko daw nasabi yun? Ganito po yan. Ipapakita natin sa video natin na to, na yung sinasabi natin na ganon, sa pagiging pudding line nila, is magpapalit sila na Golden Black Eye going to Mandarin. Ito, kukunin natin dito yung mga baby Winter White natin na pudding line. So, ipapakita natin na meron tayo ditong GBE na magiging Mandarin. Ito, yung kinuha natin na to is bata pa siya. Papakita natin. Ito. Papakita natin. Ayan, Kung makikita nyo, nagpapalit na siya ng coating. Makikita nyo, itong spot ng to, yung ulo niya, tsaka yung bandang puwet niya, is nagiging black na. Nagiging Mandarin na. Diba? Ayan, Pero ganito siya, nung bagong panganak pa lang siya. Golden Black Eye. Ayan, makikita nyo. Diba? Nagpapalit na siya, Ayan, makikita nyo yung coating niya, nag-iiba na. Ito po, nung maliit pa yan, ayan, makikita nyo yung spot na talagang nagpapalit na yung pure nyo. Makikita nyo na GBE siya nung maliit siya, pero ngayon, ayan, paglaki nito, makikita nyo magiging Mandarin na siya. Yan po yung gusto kong ipaliwanag sa inyo. Ganyan ang mga pudding line. Okay? Ayan, makikita nyo, ito yung Mandarin natin, nagiging kakulay na niya, di ba? Ayan, Pero nung maliit to, ganito siya, yung kulay niya. GBE, ayan, Pero going na siya, Mandarin. Ayan, diba? Yan po yung gustong ipaliwanag sa inyo ni PHA para hindi kayo malito. Okay, pero kung inilabas siya na ang kulay niya is ganito, Mandarin, magiging Golden Black Eye naman siya pag nag-change coating, magkakabaliktad naman yan, magiging gold naman yung niya, yung mga pure niya, hindi magiging black. Kasi kaya nagpapalit po kasi yung mga yan. Itong pudding natin na to, going 3 months na to. Sa edad kasi nila ng 3 months, doon natatanggal yung mga balahibo nila na tinatawag nating nest pure. Okay, nest pure nila. Yun yung mga balahibo nila nung sila ay nasa kanilang mga nest pa nila sa mga nila. Diba? Ayan, kung makikita nyo, mas maikli yung mga dark
na balahibo nila kasi nga bagong tubo pa lang no. Kita niyo sa ulo, 'di ba? Parang nakakalbo pero patubo na siya. Yan po yung gusto nating ipaliwanag. Okay? Yung iba kasi nagtataka. Sir, bakit yung nabili ko sa inyong pudding line? GBE po, Golden Black. Ay bakit nung tumagal ng itim? Kinulayan din po ba to? May mga ganun kasi akala nila yung GBE daw kinukulayan. Talagang nagpapalit ng ano yan. Halos lahat naman ng hamster nagpapalit ng coating yan. Iba kasi hindi nila alam yan, hindi nila na-experience yan kasi hindi tumatagal sa kanila yung hamster. Hindi nila na-experience yung mga ganyang pagpapalit ng mga balahibo ng kanilang mga hamster kasi biruin nyo, magti 3 months pa lang, binibenta na nila. Kailangan na nila ng pera para magkaroon sila ng pambili ng kanilang mga hamster. Pambili ng mga pagkain ng kanilang mga hamster. Diba? Kaya hindi nila na-obserbahan. Yung iba, hindi naman nila natututukan. Basta alaga lang, ganyan. Diba? Hindi na nila napapansin yung mga ganung bagay. Pero tayo, nakikita natin yan kasi talagang ultimo ino-obserbahan natin yan. Ganyan yung mga pudding line natin. Okay? Talagang nagpapalit sila na etong GBE na to magiging Mandarin pagka dating niya ng 3 to 4 months. Ito naman kapag ang GBE natin ay ang Golden Black Eye natin nagiging Mandarin talaga siya. Tapos ito namang Mandarin nagiging Golden Black Eye siya. Depende sa kung ano yung unang paglabas nila. Kapag nauna yung pagka Golden Black Eye niya, nagiging Mandarin siya pagka edad niya. Pag ito naman yung unang lumabas, pag edad niya, magiging magiging Golden Black Eye, ganun. Ayan, katulad nito sa isa nga nating ayan, makikita nyo, talagang nagpapalit na siya, Golden Black Eye siya, magiging Mandarin na siya pagka tungtong niya ng going 4 months. Ayan, makikita nyo, nagpapalit na siya ng kanyang balahibo. Ganyan po ang solid line ng mga pudding. Pagka may nabili po kayo, sinabi pudding line na ganito, na Golden Black Eye, na hindi nag-change coating na going to Mandarin, magtaka na po kayo kasi yung iba pong breeder, dahil sa hirap mag-breed ng mga pudding line, ang ginagawa po niyan is kino-crossbreed nila sa CDH. Kaya ang nangyayari dito, hindi na sila totally nag-change coating. Kung ano na lang yung kulay nila, nung simula nung pagkalabas nila, halimbawa Golden Black Eye sila o Mandarin sila, yun na rin sila hanggang paglaki nila. Okay? Kaya yung iba confuse kung bakit ganun. Pudding line naman po itong sa amin, pero hindi ito nagpapalit ng kulay. Yun po yun. Kinrossbreed na nila sa CDH kasi nga napakahirap po magpalabas. Yung iba naman, pudding line, kinocrossbreed nila sa normal mutation ng Winter White. Okay, masisira na rin yung kasi may body size sila May body figure sila na talagang pudding to pudding lang sila pwede. Pagka ipinaris nyo ito sa sa Winter White na normal, magbi-breed sila pero nawawala na yung katangian nilang mag-change coating at yung katawan nilang sobrang laki. Okay, yun yung nawawala kapag i-crossbreed na sila. Lumiliit na yung size nila. Hindi na lumalabas yung tamang laki nila. Okay? Kasi crossbreed yun Hindi na sila, hindi na purity yung gene nila. Okay? Ngayon, yung iba naman, bakit kuya yung pudding line ko nangangagat? Ayun na, isa na rin yun sa dahilan ng pagka-crossbreed nila sa CDH. Okay? Ang pudding line po talaga is, hindi nangangagat yan. Yung iba takot pahawakan niya. Kasi ngayon kanila nangangagat. Hindi po talaga nangangagat ang pudding line. May kita nyo, kahit pisil-pisilin natin ito, diba? Hindi nangangagat yan. Pudding line, hindi nangangagat ang pudding line. Parang Winter White din po yan. Okay? Ayan, may kita nyo, yung mga pudding line, kahit hawakan nyo bigla yan, hindi kayo kaagatin yan. Diba? Hindi nangangagat ang pudding line. Yung iba takot hawakan yung pudding line kasi daw nangangagat. Kasi nga, kinrossbreed nila sa CDH. Okay, ngayon, alam nyo na yung pinagkaiba ng Mandarin sa GBE. At ang GBE sa Mandarin, alam nyo na yung pinagkaiba at yung pinagkaparehas nila. Iisang lang sila, kung tutuusin, iisang identity lang sila. Pero pagdating sa pagiging nila,
sa pagtanda nila, sa going 3 to 4 months, doon na nagbabago yung coating nila, na iisa lang ang pinatutunguhan. Kapag ka Mandarin, magiging Golden Black Eye. Kapag ka Golden Black Eye siya, magiging Mandarin. Okay? Yun po yung pinapaliwanag natin. Ganon din po yan sa YLP at sa GRE na tinatawag. Ang YLP natin is yun yung yellow line pearl na white siya, na may guhit na gold sa likod. Tapos yung GRE naman na tinatawag is totally gold siya. Yun, pag nag-change coating po yung GRE natin, ganun din po yun, parang ganito. Yung GRE natin na golden red eye, mapupunta siya sa YLP, magiging gold, yellow line pearl pag nag-change coating. Kapag ang YLP naman po, umidad, magiging GRE naman siya kapag nag-change coating. Ganun lang din po yun. Bali, nasa isang, isang bracket. Kapag nag-change coating lang sila, dun lang nagkakapalit. Okay, yun po yung gustong iparating sa inyo ni PHA para hindi kayo malito pagdating sa paglilinya. Pagdating sa pag-ID, pagtingin sa mga linya ng mga ng mga pudding line. Okay, kasi yung iba diyan nalilito. Yung iba bagong bili daw nila GRE, bakit ganon? Nung ubinad sa kanila, nagkaroon ng anak, naging YLP, 'di ba? Yung YLP naman daw nila, bakit ganon naging GRE? 'Di ba? Tapos yung GBE nila, bakit ganon nag-iba, naging Mandarin. Yung Mandarin nila naging kasi nga yun yung tinatawag nilang change coating. Okay? So, paano? Sana may natutunan ulit kayo, ha? Ayan, dito lang yan. Dito lang natin tuturo yan.